Alam nyo mga kaistorya, hahanga po kay PBBM ang buong mundo sa ginawa niya po na ito. Yung paghanga na tipong mapapatayo ka at papalakpak kay presidente. Bakit ko ba nasabi yun? Kasi mga kaistorya, yan po yung naramdaman ko nung nabasa ko po yung balita. Ngayon lang ito mangyayari sa kasaysayan po ng Pilipinas at walang ibang presidente ng bansa natin na nakagawa po nito kung hindi si PBBM lang po. Totoo po, yung sinasabi ko na yan sa inyo, mga kaistorya. Mula po nang magkaroon ng sariling gobyerno ang Pilipinas, sa wakas, mayroong isang leader na nakagawa ng ganito na naipakita sa buong mundo. Ito po mga kaistorya ay pagpapakita ng tapang, paninindigan at resistance sa isang bully na higanting bansa. Opo, mga kaistorya. Papakita ko po sa inyo, mga kaistorya, yun pong mga references na tinutukoy natin. Huwag na nating bitinin pa. Yan po yan, oh. Wow! Ayaw na naman ng mga modern makapili ito. At sigurado, mga kaistorya, ayaw ito ng China. Umangal na nga ang China dito. Pero wala po silang magagawa. Kasi mga kaistorya, batas na po ito. Pirmado na po ito ni PBBM. Marcos orders use of Philippine names for South China Sea's features. Yung mga features dyan, yung mga isla, mga kaistorya, yung mga case dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Kalayaan Island Groups, papangalanan na lahat gamit po ang mga salitang Pilipino. Walang ibang nakagawa niyan, mga kaistorya. Yan yung hindi kayang gawin at hindi nagawa ng mga nakaraang presidente ng Pilipinas. Kung bakit isang Marcos Jr. lamang po ang nakagawa niyan. Ang dali lang naman pala eh. Political will lang naman pala eh. Ballpen lang naman pala ang kailangan eh. At tapang, ibig sabihin yung mga nakaraang presidente, walang political will o kulang ng political will sa West Philippine Sea. Ayaw paganahin yung kanila pong ballpen para pumirma sa isang batas na kagaya po nito. At kung hindi man kulang, walang tapang, mga kaistorya. Para tapatan ang China dyan po sa West Philippine Sea. March 31, 2026, ang balita po na ito, palakpakan nyo naman si PBBM, mga kaistorya. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the adoption of Philippine names for 131 maritime features in the Spratly Islands. Dami nun. Akala ko mga humigit kumulang 10 lang, pero nagulat ako sa balita. 131 ba naman, mga kaistorya? Ganyan pala karami yung nakapaloob dyan sa West Philippine Sea. Pagkatapos sasabihin ibigay na lang sa China. Ano yun? Diba? A move aimed at reinforcing governance and strengthening the country's sovereignty claims in the South China Sea. Ano ba yung batas na yun? Under Executive Order number 111 signed on March 26, the Philippines will adopt a standardized set of local names for maritime features located in Kalayaan, Palawan Province following recommendations from the National Maritime Council. Pagkatapos sasabihin nitong mga pro-China, meron din diyang mga politiko na mga maka-China na pag nababatikos na sila ay mga pro-China, ayaw silang tatawagin pro-China, ayaw nila eh. Tumatanggi pa, nagpapaliwanag pa, ikaw muna batikos, ayun na, nagpaliwanag. Pero sa palagay ba nila, mababawi pa nila yung tingin sa kanila ng sambayan ng Pilipino na sila yung maka-China? Diba, mga kaistorya? Iba daw po ang exclusive economic zone sa teritoryo. Para bagang sinasabi nila na sa loob ng exclusive economic zone natin, wala tayong teritoryo. Iyon nga eh. Hindi lang basta exclusive economic zone ang pinag-uusapan natin pag binabanggit ang West Philippine Sea. Kasi literal po na tayo may mga teritoryo dyan. Ang nakalagay nga, may batas tayo dyan eh. Province of Palawan, Kalayaan, Group of Islands, Municipality of Kalayaan, batas mismo na ginawa ng Marcos Sr. At ngayon, binubuhay, pinatitibay po ng isang Marcos Jr. na presidente. Bakit kaya itong mga maka-China na politiko
Hindi nila pinapaliwanag yung gaya ng pinapaliwanag ni Juan Historiador para naliliwanagan ng taong bayan. Bakit hindi nila sinasabi na may batas palang ganun sa Pilipinas, existido? Ha? Panahon pa ng Marcos Sr. Bakit hindi nila sinasabi? Diba? Mapapatanong ka at magtataka ka, mga kaistorya, sa kanila. Ano yun? Anong purpose nila? Diba? Ituloy natin. Ito pa. Ito mismo ay Presidential Communication Office. Ano? Ito mo mismo, mga kaistorya, impormasyon na galing mismo sa Malacanang. PBBM orders adoption of local names for 131 Calayan Island features in Palawan, WPS, March 31, 2026. Ayan po yung executive order. Mamaya pupuntahan natin yung official gazette. More than 100 Calayan Island group features will have Philippine names following President Ferdinand Marcos Jr.'s issuance of Executive Order number 111, which strengthens administration and governance as well as sovereignty. Nasa batas natin yan, yung sovereignty na yan, nasa constitution natin yan. In Palawan and the West Philippine Sea. Sabi mga kaistorya doon po sa Code of Conduct for Public Officials, kasama yung mga elected official, dapat ma-uphold nila yung sovereignty. Kapag pumapabor sila sa China, mga kaistorya, ina-uphold ba nila ang sovereignty ng Pilipinas? Isa na naman butas sa kanila yun. Ano? Ang ginawa ko ng dedicated content. President Marcos issued the EO last March 26 in line with existing maritime laws and policies. Under EO number 57, the National Maritime Council recommended the adoption of the standard set of Philippine names for 131 features of the KIG located in Calayan, Palawan, and the WPS. NMC stated that it is imperative to adopt a standard set of Philippine names at kung pwede po, bigyan niyo na rin po ng direktiba ng batas na nag-uuto sa Department of Education na yan ay ituro din po sa mga bata sa paaralan, sa elementary at sa high school. Ilagay po sa libro. Kasi ang China, alam niyo yung mga maritime features dyan sa South China Sea, isinama pa nila nasa West Philippine Sea, pinangalanan nila ng Chinese names, at yun umano'y itinuturo nila sa mga mag-aaral nila. Bakit hindi natin gawin? Tapatan din po natin. May simula na, ayan ako, at may kumikilos na ngayon sa gobyerno para po ang tungkol sa West Philippine Sea ituro sa paaralan, sa mga kabataan. Ngayon lang nangyari ulit yan sa panahon ni PBBM. Tayo natutuwa, kung ikaw ay talagang puso at dugong Pilipino, matutuwa ka. Pero pag ikaw ay traidor na Pilipino, pag lahi ka nung may mga nakabayong sa ulo, may inis ka sa balitang ito. Di ba, mga kaistorya? For maritime features in the KIG ensure efficient administration and governance of the area and to exercise the country's sovereignty in the WPS. Inulit na naman yung sovereignty. Ito pa, isa pang batas na Marcos lamang ang may lakas ng loob at tapang na gumawa ng ganitong batas. Actually, may batas na rin ganito, mga kaistorya. Panahon po ng Marcos Sr., may mga coordinates din po, mga kaistorya. At ngayon, sinariwa at pinatibay pa ng isang Marcos Jr. Marcos at Marcos nga lang Republic Act number 12064 or the Philippine Maritime Zones Act, kay PBBM lang of the Philippines on the western side of the Philippines archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc or the Scarborough Shoal, and the maritime features of the KIG shall be collectively called the West Philippine Sea. Nagawa ba ni Digong? Hindi. The EO also directed the National Mapping and Resource Information Authority to produce and publish the updated charts and maps that reflect the names set forth in the issuance. It likewise directed all national government agencies, instrumentalities, including government-owned or controlled corporations and government financial institutions to use the name set forth in the EO in all officials' communications, messages, and documents. Kita ninyo. Pati na po mga kaistorya sa mode of communications, sa mga pagpapadala ng mga mensahe at sa mga dokumento ng gobyerno. Included, isasama yun. Diba? Matatatak yan sa isipan ng taong bayan. Mga kaistorya, moreover, the Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority, and all state universities and colleges are to use the standard names in educational and training institutions. Wow! Hanggang kolehiyo nga, ituturo pa. Particularly in conducting research,
publishing textbook, isusulat pa sa mga libro, and preparing educational or institutional materials. Talaga namang mapapapalakpak kay PBBM mo. Salamat po, mahal na presidente, mabuhay po kayo. Ay, salamat naman, nagkaroon tayo ng presidente sa wakas na may tapang at political will na gawin ito sa dinami-dami ng nagdang presidente ng Pilipinas. Marcos at Marcos lang po talaga. Mga kaistorya, ang may guts na gawin po yan.